Dito na si Yorme, guys. Ito na yung kanyang cowboy. Comboy. Ito na, ito na. Kami po ay lungkot. Alam naman namin hindi nito gusto at alam naman na wala na gusto niya sa kasalan. Kikindit mo na. Maraming salamat po. Sa kalasakit po niya. Yung kitchen paraan mo na. Pantayin mo ito. Talagang tumulong sa mga family. Dado sa suno. Almost 800 family ng mga nasunugan nila. So ayan, guys, ano, makikita natin yung paglabas ni Yorme. At nandito siya para sa suporta at pagbibigay ng kaunting tulong para dito sa mga nasunugan. So ayan na, guys. Kaya lang siyempre doble sa ano, epekto sa ating mga biktima. Maraming mga sumunod. Ngayon, mahirapan din sila maibalik yung mapawala yung area. Kasi yung mga tanso pinanso nila lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. You can see in the video, may mga available orange line pa. Sabihin, active yun. Magagamit kaya hindi tayo naming arrestin sila. At ngayon, tinuluyan sila. Ining-question sila. Ginawa nila kahapon, naawin sila kahapon. Hindi ako pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandito sa video at pakalat-kalat pa. Kaya makakalapit natin yun sa station. Mayor, as you mentioned, napakadelikado. Meron po release statement. Sinabi nga po, dapat hindi na
Tama. Sana ito maging leksyon sa lahat. Hindi lang naman sa Maynila, maaaring sa ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa mga Maynila. Huwag natin pakikialaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga nagkakapitbahay na hindi naman natuto ng kasi sila rin naman ang mawawala. Kaya but then again, security in Manila, high charges. At hindi lang kami, baka pati na lang. Nagaroon din. Saan na pagpuputusan? Dalawa yung nadama. Pero yung mga nasa video, ayun sa kanila, umalis na sila ng wawawala. Of course. Yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga tulongga sa Maynila, binibidyohan ng mga mamamayan at pinadadala sa amin. Kaya napapabilis yung pagka-uli sa mga tulongges. Hindi lang yung nangyari kahapon, marami pang insidente. And encourage the people to be vigilant, participate in our governance, wherein yung peace and order situation sa Manila is top priority. 867 families, 65 families. Wala pa makakabalik dahil makiklearing pa. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin. Kung nagagamit muna pansamantalang tirahan. Pero babalik din sila. And the city will provide financial assistance for them to dapat niya, maaari lang. Tawagan na rin ako sa national government, particularly in executive property initiative. Natuloy na yung babae. Hindi naman nagtutulog ng babae. Ito, limited resources can only create so much. Pero ito, sideline, sana magawa lang Duda namin na yung initial report, may nagsusunog ng tanso. Pagkatapos ng sunog, nagnanakaw ng tanso. Ba't hindi mo mapapatukan yung mga tulongis mo dito? Sila na nga dahilan ng sunog. But anyway, that's water under the bridge. What matter most is that nahuli, nakakulong, nabigyan natin ng justisya yung mga biktima at mailagay agad sila sa ayos. Yun ang first things first. May yung clarification lang po. Sure. Ay, yung binibigay ng tulong para sa pagpapatayo ng bahay, kasi ito po yung binibigay ng Yun yung bibigyan natin tulong. 15,000 per family. Para makakuha agad sila ng karoon sila na maka-access agad ng building materials. Plus, nagpapasalamat ako, maraming tumutulong ngayon mga donors sa iba't ibang organisasyon. Again, let me take this opportunity also. Okay. Ano, nakatulong na ako. Ayun, meron ka na.